Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Maggie! Mike! No, you have wrong people! People! Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film Owen! Help! na pinamagatang The Aggression Scale ng taong 2012. Halina't panoorin natin. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang malupit na mafia enforcer na nagngangalang Lloyd. Makikita siyang wini-welcome ang kanyang boss na si Ray, nakakalabas lang ng kulungan. Nang i-report ni Lloyd na ninakaw ang kanilang drug money, agad siyang inutusan ni Ray na bawiin ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Lloyd ang isang listahan ng mga taong pinaghihinalaang nagtraidor sa kanila, at naniniwala siya na sila ang may pananagutan sa nawawalang pera. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ni Ray si Lloyd at ang kanyang mga tauhan na tugisin silang lahat, at kunin ang pera sa loob ng 2 araw. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Lloyd at ng kanyang mga tauhan na i-track ang bawat pangalan sa listahan. Sa tuwing nababawi nila ang bahagi ng ninakaw na pera, pinapatay nila on the spot ang taong responsable. Pagkatapos ng bawat pagpatay, kumukuha ng larawan si Lloyd bilang patunay para mag-report pabalik sa kanyang amo. Ang pattern na ito ay nagpatuloy habang ang sunod-sunod na target ay dinidispatcha. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa isang babae na nasa labas para sa isang morning run. Nang malapit na siyang umuwi, bigla siyang binaril at napatay, at dito napag-alaman na isa siya sa mga pangalan sa listahan ni Lloyd. Samantala, isang pamilya ang dumating sa kanilang bagong tahanan at naghanda na para lumipat. Ang ama na si Bill ay inutos sa kanyang 2 anak na pumili ng kanilang mga silid sa itaas. Habang nagsisimula ng magayos ang pamilya, nahirapan silang dalhin ang kutsyon sa hagdan pa itaas. Ang kanyang anak na babae, si Lauren, ay mabilis na napagod, dahilan para iwan muna nila ang kutsyon doon. Kasabay nito, ang nakababatang kapatid na si Owen, ay tahimik na naglalaro ng karayom at straw. Nang may napansin siyang gagamba, pinatay niya ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paghahasa ng kanyang mga makeshift tools. Nang subukan ni Lauren na pumasok sa kanyang silid, halos masugatan na niya ang sarili dahil sa mga matutulis na bagay na nakakalat sa sahig. Sa pagkainis, agad niyang hinanap si Owen, Owen? at pumunta pa sa kalapit na kagubatan para hanapin siya. Nang sa wakas ay nahanap na niya ito, galit na galit niya siyang hinila pa uwi. Nang gabing yun, si Lloyd at ang kanyang mga tauhan ay nagpapahinga sa isang motel, at naghahanda na ipagpatuloy ang kanilang paghunt kinabukasan. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Bill kay Lauren na ang dahilan kung bakit sila lumipat sa isang liblib na lugar ay para sa kapakanan ni Owen, kung saan kailangan niyang mailayo sa mga tao kahit na sa maikling panahon. Gabi-gabi bago matulog, binibigyan ni Bill si Owen ng pampakalma, at pinapaalalahanan siyang palaging kumilos ng maayos sa iba. Lingid sa kaalaman nila, malapit nang magbago ang lahat. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal ang asawa ni Bill, may biglang kumatok sa pintuan. Sa sandaling buksan niya ang pinto, pilit na pumasok si Lloyd sa loob at tinutukan siya ng baril. Nang marinig ang kanyang sigaw, nagmamadaling lumapit si Bill, ngunit mabilis siyang nadaig ng mga tauhan ni Lloyd. Nang tumanggi si Bill na ibunyag kung nasaan ang pera, inutusan ni Lloyd ang kanyang kasamahan na si Derek, na patayin ang asawa ni Bill. Narinig ni Lauren ang putok ng baril mula sa banyo at agad na lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nanigas siya sa takot nang makita ang isang lalaki na kinukunan ng litrato ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ina. Sa malapit, ang kanyang ama ay walang magawa, dahil may nakatutok na baril sa kanya. Nang mapansin ni Bill si Lauren, sinubukan niyang ilayo ang atensyon ng mga lalaki, umaasang makakatakas ang kanyang anak. Nang makita siya, mabilis na inutusan ni Lloyd si Derek na sundan ang mga anak ni Bill. Habang sinusubukang tumakbo ni Lauren, nasugatan niya ang sarili habang binabasag ang bintana sa kanyang kwarto. Mabilis niyang binalot ang sugat para pigilan ang pagdurugo. Sa ibaba, si Bill ay walang awang pinapahirapan habang hinihingi ni Lloyd ang pera. Kasabay nito, siniyasat ni Derek ang bahay at pumasok sa silid ni Lauren, kung saan napansin niya ang dugo sa basag na bintana. Sa loob,
Nagtago si Lauren sa likod ng isang stack ng mga box, habang hawak ang isang box cutter. Nang ibinaba ni Derek ang kanyang guard, sinubukan ni Lauren na makapunta sa silid ni Owen. Ngunit bago pa siya makatakas, nahuli siya ni Derek at lumapit upang patayin siya. Nang makitang nasa panganib ang kanyang kapatid, kumuha si Owen ng baseball bat at hinampas si Derek sa mukha. Pagkatapos ay nilock niya ang pinto, kinuha ang cutter mula kay Lauren, at mabilis na pinutol ito upang i-jam ang pinto. Umakyat si Lauren sa bintana at tumalon pababa, habang sinusundan siya ni Owen sa likuran. Sa sandaling makatakas sila, nagkamalay na si Derek at binasag ang pinto. Habang tumatakbo sina Owen at Lauren patungo sa sasakyan ng kanilang ama, sumilip si Derek sa bintana at nahuli sa trap na inilagay ni Owen, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Nang marinig ang pagsigaw, umakyat si Lloyd para tingnan si Derek. Nang malaman niyang nakatakas ang mga bata, nagmamadali siyang pumunta sa ibaba at binantaan si Bill na ibigay na ang pera. Sa labas, nagpanik si Lauren nang ma-realize na nakalock rin ang sasakyan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Owen at nagsimulang tanggalin ang isang piraso ng metal plate mula sa gilid ng gulong. Sa loob ng bahay, sa wakas ay sumuko na si Bill at sinabi kay Lloyd na ang pera ay nakatago sa loob ng isang safe na matatagpuan sa truck. Sa labas, hinimok ni Lauren si Owen na umalis na sila, ngunit sa halip, tumakbo siya patungo sa truck, kasabay ng paglabas ni Bill nang utusan siya ni Lloyd na kunin ang pera. Sa loob ng bahay, ang isa sa mga tauhan na nagngangalang Joseph, ay sinubukang gamutin ang mga sugat ni Derek. Nang buksan ni Joseph ang medical kit ni Owen para kumuha ng bendahe, laking gulat niya nang matuklasan ang mga medical record ni Owen sa loob. Samantala sa labas ng bahay, si Bill ay nasa loob ng truck kasama si Lloyd, naghahanda para buksan ang safe. Kasabay nito, ang isa sa mga tauhan ni Lloyd na si Freddy, ay naramdaman na merong mali. Nang suriin niya ang lugar, napansin niya ang mga bakas ng paa patungo sa bubong ng truck, kung saan nagtatago si Owen at maingat na pinaplano ang kanyang sunod na galaw. Habang sinusubukang umakyat ni Freddy, biglang pumunta sa ibaba si Owen, ninakaw ang kanyang rifle, at binitawan ang handbrake. Dahil dito, nagsimulang gumulong pabalik ang truck, na itinapon ang lahat sa kaguluhan. Nang sa wakas ay napahinto na ni Freddy ang sasakyan, humakbang si Owen at itinutok ang sandata sa kanya. Gayunpaman, nasira ang kanyang focus nang biglang sumulpot sina Derek at Joseph at nagpaputok sa kanila. Mabilis na hinila ni Lauren si Owen, at tumakas silang dalawa papunta sa kagubatan. Habang tumatakbo sila, nasulyapan ni Owen ang pagpatay ni Lloyd sa kanyang ama. Napuno siya ng galit, ngunit patuloy siyang tinatawag ni Lauren, na pinipilit siyang patuloy na tumakbo sa mas malalim na parte ng kakahuyan. Samantala sa bahay, sinubukang ipaliwanag ni Derek kung ano ang natuklasan niya tungkol sa mga medical file ni Owen. Gayunpaman, masyadong galit na galit si Lloyd para makinig sa kanya. Inutusan niya sina Derek at Joseph na tugisin ang mga bata, habang siya naman ay bumalik sa loob kasama si Freddy upang hanapin ang pera. Matapos tumakbo sa mas malalim na parte ng kagubatan, huminto si Owen nang makakita siya ng isang matibay na sanga ng puno at nagsimulang magplano ng isang bagay. Nang makita kung gaano kalubha ang sugat ni Lauren, mariin niya itong sinabihan na maupo. Kumuha siya ng medical kit at tinulungan siyang gamutin ang kanyang sugat. Pagkatapos nito, nang walang pag-aalinlangan, hinugot ni Owen ang isang blade mula sa kanyang bibig at nagsimulang mag-set up ng isang nakamamatay na bitag gamit ang mga sanga sa paligid niya. Samantala sa bahay, patuloy na hinahanap ni Lloyd ang pera, at natigilan ng matuklasan ang mga medical record ni Owen. Ang mga file ay nagpapakita ng isang aggression scale, na ginagamit upang sukatin ang pagiging marahas ng isang tao, at ang resulta ng kay Owen ay sobrang napakataas. Ipinapakita sa mga record na siya ay nagdudulot ng seryosong banta sa sinumang nakapaligid sa kanya. Nakahanap din si Lloyd ng mga larawan ng mga naunang biktima ni Owen, at marami sa kanila ay nabalian ng buto o permanenteng paralisado. Dito na naging malinaw na ito ang dahilan kung bakit inilipat ng ama ni Owen ang pamilya sa isang liblib na lugar, umaasa na mapapanatiling ligtas ang iba mula sa kanya. Samantala sa kailaliman ng kagubatan, nakita ni Derek ang isang medical kit at nilapitan ito, walang kaalam-alam na bahagi ito ng trap ni Owen. Nang umabante si Joseph, na-trigger ang bitag, at nahuli muli si Derek. Malubhang nasugatan ang kanyang binti, na iniwan siyang namimilipit sa sakit at hindi makagalaw ng maayos. Ilang sandali pa,
napansin ni Joseph ang mga paggalaw ni na Lauren at Owen, at agad silang hinabol. Kasabay nito, nakita ni na Lloyd at Freddie ang pagdating ng isang babae, na may dalang pagkain para sa pamilya ni Bill. Nang mapansin niyang may hawak na baril si Lloyd, agad siyang nabalot ng takot. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang pinatay ni Lloyd. Samantala, patuloy na hinahanap ni Joseph sina Owen at Lauren. Habang binabagtas niya ang isang makipot na tulay, hindi niya namalayang nagtatago ang magkapatid sa ilalim nito. Nang tumalon si Joseph, nakita niya si Lauren na nanginginig sa takot. Where you going? Sa sandaling yun, biglang lumabas si Owen mula sa likod at inatake siya ng may napakalakas na puwersa. Gayunpaman, nagawang makarecover ni Joseph at hinawakan si Owen. Samantala, nakita ni Lauren ang kutsilyo ni Joseph sa may ilog at nagmamadali para kunin ito. Nang magsimulang mawalan ng kontrol si Owen sa laban, na-trigger ang isa sa kanyang mga bitag, ngunit nabigo itong tumama kay Joseph. Sa desperadong sandaling yun, sumugod si Lauren mula sa likuran at sinaksak si Joseph sa likod. Dahil sa takot at pagiging desperado, pinatay niya ito para protektahan ang kanyang kapatid. Napatayo si Lauren sa gulat, at sumigaw sa pagpanik. Pumasok si Owen, binaligtad ang katawan ni Joseph, at tinapos siya sa mas malupit na paraan. Nang walang sinasabing salita, malumanay niyang pinakalma ang kanyang kapatid, pinunasan ang mga dugo sa kamay nito, at tinakpan siya ng jacket ni Joseph. Nang gabing yun, pagkatapos makatakas sa kagubatan, dumating ang magkapatid sa isang car dealership. Dito naging malinaw na merong plano si Owen, at mabilis niyang hinikayat si Lauren na lumapit sa kanya. Nang makita nilang nakalock ang gusali, pinilit ni Owen na buksan ang pinto gamit ang mga tools na dala niya. Sa loob, hinanap niya ang mga susi ng sasakyan, at nang nakita na niya ito, bumalik sila sa labas upang hanapin ang sasakyan. Nang makarating sila sa sasakyan, na-realize nilang nandoon na sina Lloyd at Freddie. Nagtago ang magkapatid nang mapansin ni Lloyd ang ilang paggalaw, at inutusan si Freddie na sundan si Lauren. Nagsimula ang isang tense na habulan, at nang halos mahuli na si Lauren, dinistract ni Owen si Freddie sa pamamagitan ng pagpapatunog ng alarm ng sasakyan. Pagkatapos ay umatake siya mula sa likod at pinatay si Freddie sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, mabilis na bumalik si Owen kay Lauren. Sa kasamaang palad, nagawang mabaril ni Lloyd si Owen, at pagkatapos ay kinaladkad na si Lauren palayo. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Owen dahil ang bala ay napigilan ng daladala niyang metal wheel plate. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Owen na alisin ang bala. Gamit ang isang car lighter, inisterilize niya ang sugat at isinara ito. Nang may seryoso at focused na ekspresyon, hinanda niya ang sarili para tugisin ng enforcer na si Lloyd. Samantala, kinaladkad ni Lloyd si Lauren pabalik sa bahay at pinilit siya na ibunyag kung saan nakatago ang pera. Dahil wala siyang ideya, nagalit si Lloyd at marahas siyang inatake. Nang pinaputok niya ang kanyang baril patungo sa malapit na kotsyon, dito lamang nabunyag na matagal nang itinatago ni Bill ang pera sa loob nito. Nang ibinaba ni Lloyd ang kanyang guard, nanlaban si Lauren, at nagawang makatakas. Gayunpaman, habang sinusubukang magtago, bigla siyang pinabagsak ni Derek. Pagkatapos ay kinutya niya si Lloyd, at sinabi na nakakahiya na dinaig siya ng isang babae. Sa pagkainis sa pang-iinsulto, agad na pinatay ni Lloyd si Derek nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng bahay, makikita si Owen na naghahanda ng isang nakamamatay na bitag gamit ang kanyang mga kaalaman sa mga armas at mechanics. Samantala, naghanap si Lloyd ng bag para makolekta ang mga pera. Ngunit nang bumalik siya sa ibaba, na-realize niyang wala na ang pera. Sa sandaling yun, napansin niya ang mga bakas ng pera na humahantong sa basement, at ipinagpalagay na may nagdala nito doon. Sa pagpasok ni Lloyd sa basement, nakita niya ang mga bakas ng dugo na nakapahid sa may freezer. Nang buksan niya ito, na-trigger ang isang serye ng mga bitag, na sunod-sunod na tumama sa kanya. Habang pilit niyang sinusubukang umakyat sa hagdan para makatakas, ihinulog ni Owen ang isang mabigat na safe sa kanya, na agad niya namang ikinamatay. Pagsapit ng umaga, nagising si Lauren sa tabi ni Owen, na tahimik na nakaupo habang may hawak na bag na may lamang pera. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Ray ng isang envelope mula kay Owen. Nasa loob ang mga larawan ng mga biktimang pinatay ni Lloyd, na nagdulot ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang mga larawan ng kanyang sariling mga tauhan, mabilis na napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon.
Nang walang pag-aalinlangan, isinagawa ni na Lauren at Owen ang kanilang huling pagkilos ng paghihiganti, na nag-trigger ng isang napakalaking pagsabog sa tirahan ng mafia boss, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro